Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito na, tanong ko na to sa iyo. Hmm. Oh, ang mainit na issue sa inyo ni Robin Padilla. sobrang lalim nung aming issue dahil pagdarasal daw niya na magbago agad itsura. Parang mahirap 'yon. Pinagdarasal daw niya na ako daw ay gumuwapo. 'Di ba? Magbago ka na daw. Kasi at least daw pag nagbago ka na, baka gumapo ka daw. Oo. Kinuot pa niya yung nagsabi na pangit ako. Kinuot pa niya yung isa. Siyempre, si Guanzon yan. Si Guanzon. Kinuot pa niya, di ba? Ayoko nang banggitin kung sino eh. Baka magkaroon pa ng mileage eh. No? Pero ang nakakatawa, parang hindi ako kilala ni Robin Hood Padilla. No? Parang hindi niya alam na nag-enjoy ako rito. Donald. Ang sagot ko lang naman, attorney, at least, hindi pangit yung aking kalooban. At least hindi pangit yung aking budhi. Diba? At saka hindi ako naging ex-convict. Hindi ako nakulong sa isang krimen. Hindi naman kasi krimen na maging pangit. Diba? Krimen ba yun, attorney, maging pangit? Ang krimen, yung nakukulong at nakukonvict. Sino ba yung nakulong at saka nakonvict? Diba si Robin Hood Padilla? Kaya wag siya masyadong wag siya masyadong judgmental. Diba? Wag siya masyadong judgmental. Ang mas issue pa nga sa akin, totoo ba yung sinabi ng kanyang asawa? Na hindi na daw siya tatakbo because we don't deserve him. Nabasa mo ba yun? Sabi ng kanyang asawa? parang siguro napagalitan ni Robin yung kanyang asawa. No? We don't deserve him daw. Hindi, nasaktan kasi yon. Ikaw naman, sinabihan mo kasing pasalamat din tayo kay Robin dahil sa kanya, maraming artista hindi na nanalo nung midterms. Oo nga. Nasaktan, no? So, hindi na tatakbo because we don't deserve him. Totoo naman yon, we don't deserve him. Agree ako ron. Pero totoo rin ha. Yung nakita kay imaginein mo naman, nag-top na chair siya noong 2022. Oo. Tapos wala naman palang biglang na-realize ng mga butante. Na-realize. Ito ba binoto namin? Ito ba yung binoto namin? Oo. Parang sabi kaya pa naman niya 2 days ago. Sabi pa niya, nakasakay siya ng bangka. Hindi ito salita. Tunay ito. Nandito ako sa West Philippine Sea. Naku, ito naman si Robin. Hindi, alam naman natin na hindi uubra ang bangka sa West Philippine Sea. Sobrang maalon doon. No? Nakapunta na ako doon. Hinahatid ng mother boat. Tapos paglampas sa West Philippine Sea, doon sila mangingisda gamit yung maliliit na bangka. Pero isasakay muna sila sa mother boat. Tapos iiwan sila. Tapos babalikan sila. Dahil hindi kaya. Pinakita pa ni Robin, nakasakay siya ng maliit na bangka. Baka nga sa kwan lang yun Nabotas Fishport. Doon sa pinagloloko tayo ni attorney. Ni senador, attorney. Hindi, ang nakakatuwa doon, sabi ni Mariel Padilla, nakakulong pa lang daw si Robin, may panukalang batas ng Aba? Ang tanong ng netizens, alin na batas yung pinanukalan ni alam mo yung na yan ni Robin, maraming nagtatanong kung anong nangyari diyan. 'Di ba siya, illegal possession of firearms? Dapat lifetime 'yun. Mahaba pa sana yan na makukulong. Kaya lang ang nangyari, panahon ni Ramos, sila Tito Soto yata ang nag-sponsor ng batas na yon na inamendan yung illegal possession of firearms, binabaan yung sentensya 6 years na lang. 6 years na lang. Ang rule kasi natin, kapag ang mga yung mga subsequent na legislations favorable to the accused or to the convicted persons, mag-a-apply retroactive. Yan yung Kaya nanginabang siya doon.
Nakinabang siya. Oh, ang galing Nakinabang naman siya. pala. Ang galing naman pala. Ang hindi, kaya lang, ano yon, na-shorten yung kanyang sentence. Oo, Pero convicted pa rin siya. convicted pa rin. Si Duterte na yung nag-absolute pardon sa kanya. Oo. At yung absolute pardon niya, absolute talaga. Na-restore Kaya pwede yung siyang kanyang tumakbo. civil and political rights. Kaya pwede siyang tumakbo. Kaya pwede na siyang tumakbo. Kaya malaki ang utang na loob niya kay Digong. Oo. Na sa ngayon ay kumakaharap ng crimes against humanity. Oo. Oo. Diba? Oo. Galing-galing di ba? Mm-hmm. Ang nakakatuwa kay sabi ni Mariel, alam nyo naman si Robin, grabe ang tulong niyan sa mga indigenous peoples tulad ng mga Muslim. Tingin niya sa mga Muslims, indigenous people. hindi indigenous people ang mga Muslim. Ang indigenous, mga lumad. sabi ko patay. Ha? Ang laki daw ng naitutulong ni Rubin sa mga indigenous peoples, lalo niya sa mga Muslim. Sabi ko, ano to? Mukhang si Rubin ang alam talaga yung Muslim indigenous people eh. Ha? Turuan mo. Tapos, sabi nga niya, ay i-water cannon din daw natin yung Chinese Coast Guard. Dahil parehas naman daw kasi civilian. Parehas naman daw white ships. Ibig sabihin, hindi naman daw pupunta sa gera pag winater cannon natin yung Chinese Coast Guard. Ay nako, ito naman si Senator Robin Hood Padilla. No? Counting research lang, malalaman na niya na yung Chinese Coast Guard ay under ng People's Liberation Army. Under ng Chinese Navy. Military ang Chinese Coast Guard. Hindi katulad ng Philippine Coast Guard na under ng DOTR. Diba? Magkaiba yun eh. Pag winater cannon natin, yung Chinese Coast Guard, bobombahin tayo nun. No? Military vessel yun. Hindi yun civilian vessel. Dami-daming staff ni Robin Hood Padilla, hindi man lang nag-research. Oo. Anyway, Nald, ano na tayo? 1 hour na tayo. Ang dami na natin na-cover. Oo. Maraming salamat. Happy weekend sa ating mamamayan. No? Okay. At nagpapasalamat ako na kahit ako ay pangit, ay nakikinig pa rin kayo sa amin. No? Dakila naman. Oo, dahil kami ni attorney, kahit hindi kami kagwapuhan, meron naman kaming inner beauty. Diba? Meron naman kaming magandang prinsipyo. Meron naman kaming magandang simulain. Ang ganda tama yung sabi. Ano yan? Hindi tayo makapili. Kanya nga, hindi tayo traitor, hindi tayo taksil, hindi tayo magnanakaw. At hindi tayo ex-convict. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,